Isang minuto na makalipas ang alas 6 ng umaga. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. Hi. Magandang morning. Magandang umaga, bayan! Sa pangalan pa rin po ni na Jerry Baha at Anthony Taberna, pa rin pong makakasama sa hambalos ng 2x2 ngayong Miyerkules, December 27, 2023. Po si Yuel Reyes. Marami pa rin ho tayong issue, marami pa rin ho tayong mga follow-ups na binabantayan. Partikular ho dito yung ongoing pa rin natin na pagtatala ng mga nabibiktima ng mga illegal na paputok, ng mga napuputukan. At meron nga dyan, amputated na. Ano ba ibig sabihin ng amputated? Naputulan, naputulan na ng kamay o daliri. Akala natin taon-taon na itong nababawasan. At habang papalapit pa ang pagsalubong sa bagong taon, ayun meron na lamang tayong 4 na araw bago yung bisperas, pero 5 araw bago ho ang Enero 1, 2024. Kamusta ho kayo? Balik na ho tayo sa trabaho ngayong araw 27 at ang holiday pa ho sa Sabado pa. At yan naman ay very long weekend din dahil pagsapit naman ng 1 ay regular working day din, regular holiday. At kasabay nga niyan, sa pagbabalik na trabaho ng ating mga kababayan ngayong araw, ang sinasabi nga ni Edniel Parosa kanina, dumadami rin ho ang ating mga kakumpetensya sa kalsada, dumadami talagang kanina pagpasok ho natin. Maganda naman, maganda pagpasok ng Cavitex. Dahil tayo nanggagaling tayo ng Southern. Pero pagdating na dun sa toll, siguro marami pa rin talaga sa ating mga kababayan ang wala pang RFID sticker. Marami hong nakapila sa cash lane. At ang nangyayari, meron nakapila dun sa cash lane na dalawa o dun sa harapan. Yung mga sumunod, may mga sumisingit hanggang sa nagiging 3 lane, 4 na lane, 5 lane. Bumabara ho na kung kayo ho ay naka-RFID, talagang pinaka-diskarte ng karamihan sa mga kapwa motorista natin dyan ay nasa pinaka-left lane dahil doon na maluwag-luwag at pagpasok doon sa nabarahan ng mga nakapila rin sa cash lane, dire-diretso naman na at naka-open barrier naman ang Cavitex kaninang madaling araw. Pagdaan natin dyan. Alam ko pag talagang rush hour, nagpapatupad ng open barrier system ang iba't ibang mga toll. Hindi lang ang Cavitex. Alam ko maging NLEX at SLEX may ganyan ding mga style para makatulong na rin sa buhos ng ating trapiko na nakikipagsapalaran na ho ngayong Monday, balik trabaho.
December 27, 2023. At ang good news sa mga importer, no, dahil na-extend ito pong taripa, ano po, pag tariff cut sa bigas, sa mais at karne. At good news naman din sa atin ding mga consumer, dahil ito po'y bilang bahagi pa rin, sabi ng Palasyo ng Malacanang sa pamamagitan ng Executive Order 50 na pirmado, signed ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Bakit bigas, mais at karne lamang? Dahil ito po yung mga pangunahing parang staple na pagkain sa atin dito sa Pilipinas. Mga hindi pwedeng mawala sa hapagkainan ng pagkain Pilipino. At ito ay bilang epekto pa rin o bilang o kaugnay sa negatibong epekto pa rin ng El Nino o tagtuyot. Baka nakakalimutan natin dahil tayo ay medyo napaparami ng kinakain itong mga nakaraang araw at na-enjoy natin masyado ang holiday. Nakakalimutan natin na may matindi pa rin tayong banta ng El Nino na pagpasok na ng 2024. Ano po? Ating mga iba't ibang ahensya ay nagpatupad na rin ng iba't ibang mga hakbang para hindi gaanong maapektuhan yung negatibong epekto ng El Nino sa atin. At ang sinasabi nga ng Hydrology Division ng Pag-asa ay maitatawid naman natin ang panahon ng El Nino, given dun sa situation ng ating Angat Dam sa ngayon. Pero kung sakaling magtuloy-tuloy pa ang pagbaba niyan, mukhang mauulit-ulit itong naranasan daw natin na water service interruption po. Kaya magtipid pa rin tayo ng tubig at huwag gastador. Let us know po kung kamusta sa inyong mga lugar. At tayo naman ay gamitin nating medium. Ito ang ating himpilan para marinig ng ating mga kababayan, ng ating kapwa mga motorista na nagsisibalikan ngayon sa trabaho. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. 9 na minuto na makalipas ang 6:00 ng umaga. ACS Balita, susunod na. This time check is brought to you by Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride Detergent. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po tayo ngayon ng Miyerkules, 27 sa buwan ng Disyembre 2023. Sa ulo ng ating mga ACS Balita. Mga biyahe sa abroad ni Pangulong BBM nagresulta ng higit 4 na trilyong pisong halaga ng investments sa Pilipinas. Mababang buwis sa bigas, mais at baboy, pinalawig hanggang December 2024. Pamilya Marcos nagdiwang ng Pasko sa Malacanang. Panukalang gawing regular ang employment status ng mga jeepney driver, suportado ng Labor Department. Philippine National Police may person of interest na sa kaso ng pinugutan sa car showroom sa Quezon City. At 3 patay sa magkahiwalay na sunog sa Cebu at Laguna. ACS Balita. Sa pangalan pa rin po ni Jerry Baha at Anthony Taberna, ito po si Yuel Reyes. ACS Balita. ACS Good News. Umabot na sa higit 4 na trilyong piso ang kabuang investment na nakuha ng Pilipinas sa mga foreign trips ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito ang iniulat ng Presidential Communications Office batay sa impormasyong binigay ng Department of Trade and Industry.
Pinapapalooban ito ng 148 mga proyekto kung saan 2 rito ay nairehistro na sa Investment Promotion Agency o IPA ng DTI at Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Ayon sa DTI, karamihan sa mga pamumuhunan ito ay nasa sektor ng manufacturing, IT, IBM, renewable energy, data centers at telecommunications. Kasama sa pamumuhunang naipasok sa bansa ang resulta ng katatapos na US at Japan trips ng Pangulo noong Nobyembre at Disyembre. ACS Balita. Pinalawig naman ni PBBM hanggang sa susunod na taon ang mas mababang taripa sa imported na bigas, mais at karneng baboy. Sa Executive Order No. 50 o 50, in-extend pinalawig hanggang December 2024 ang Reduced Most Favored Nation Tariff Rate sa mga nabanggit na produkto. Ang desisyon ng Pangulo ay batay sa rekomendasyon ng NEDA upang matiyak ang abot kayang presyo ng mga pangunahing bilihin sa gitna ng epekto ng El Nino phenomenon at African swine fever. ACS Balita. Nagdiwang naman ng pamaskos o Pasko ang pamilya Marcos sa Malacanang. Naglabas ng mga larawan sa social media si First Lady Liza Araneta Marcos upang ibahagi sa publiko ang kanilang selebrasyon sa Pasko. Pinangunahan ni President Ferdinand Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos ang selebrasyon na nagsimula sa misa, kainan at pagbibigay ng mga regalo. Kasama nila sa selebrasyon si dating First Lady Imelda Marcos, presidential sister na si Irene Marcos at maging si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Gayunman, hindi nakita sa selebrasyon si Senator Amy Marcos habang ang kanyang anak na si Ilocos Governor Matthew Manotoc ang naroroon. ACS Balita. Nagpahayag ng suporta ang Department of Labor and Employment sa planong gawing regular ang status ng mga tsuper sa ilalim ng Jeepney Modernization Program. Ayon kay Labor Undersecretary Benjo Benavides, magandang pagkakataon nito upang magkaroon ng fixed salary rate o regular na kita ang mga jeepney driver. Idinagdag ni Benavides na oras na maging regular ang estado ng trabaho ng mga tsuper, magiging covered na rin sila ng social benefits tulad ng SSS at PhilHealth. Plano ng gobyerno na masimula na ang implementasyon ng Jeepney Modernization Program sa 2024. ACS Balita. 18 minuto makalipas ang 6:00 ng umaga, patuloy na iniimbestigahan ng Quezon City Police District ang kaso ng security guard na pinugutan habang naka-duty sa isang car dealer showroom sa Quezon City. Ayon sa mga pulis, ilang persons of interest na ang kanilang sinisiyasat upang matukoy na sospek. Nawawala pa rin ang ulo ng biktima na si Alfredo Tabin habang hinala ng mga pulis na posibleng inside job ang nangyari. Samantalang nabatid na nawawala rin ang cellphone ng biktima. ACS Balita. Sa iba pa nating mga balita, 3 katao ang nasawi sa magkakahiwalay na sunog na naganap sa lalawigan ng Laguna at Cebu. Sa bayan ng Sibonga, Cebu, nagsama sa kamatayan ang magkapatid na sina Kyle Dominic, 25 anyos, at ang kanyang kuya na si Fernando Jeronimo, 26 anyos. Matapos makulong sa kanilang kwarto na nasunog dahil sa napabayaang kandila. Sumiklab ang sunog kahapon pasado 2:00 ng hapon ng madaling araw sa kasarapan ng tulog ng magkapatid na nakikitira lang sa kanilang tiyahin na si Minerva Burgos. Samantala, sa iwalay na sunog, nasawi rin ang biktimang si Rowena Vadellon sa San Pablo City, Laguna sa mismong araw ng Pasko. Naganap ang sunog pasado 3:00 ng madaling araw at naapula pasado 5:00 ng madaling araw. ACS Balita. 20 minuto na makalipas ang 6:00 ng umaga. Susunod, meron daw mga illegal na paputok ang nakumpiska dyan sa may Southville, Muntinlupa. Yan po at iba pang mga balita sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:20 ng umaga. This
Nagbabalik pa rin ang mga malalaking balita. Dito pa rin po sa ACS Balita sa pangalan ng 2x2 Tandem, ka Jerry Baha at Anthony Taberna. Ito po si Yuel Reyes. ACS Balita. Sa iba pa nating mga balita, nasamsam ng Muntinlupa Police ang ilang illegal firecrackers sa Southville Tree Housing Project, Barangay Poblacion noong araw ng Pasko. Nakumpiska ang 200 piraso ng kwitis at 7 fountain na may kabuang halaga ng 12,600 pesos. Ayon sa lokal na pamahalaan, tanging ang may mga permit lamang ang pinapayagang magsagawa ng fireworks display. Samantala, hinuli rin ang ilang mga residente na nag-iingay sa lugar gamit ang mga open pipes of muffler sa motorsiklo. ACS Balita. Pero bawal ba talaga yung mga open pipes, yung mga may ingay sa kalsada? Bawal pero kapag ka New Year, literal na hating gabi, pwede. Dahil wala naman nang uhuli dahil kaya pwede dahil wala nang uhuli. Pero minsanan, sabi nga ng iba minsanan lang naman daw kapag hating gabi. Pero kung umabot na ng umaga, magkakaalaman. Sinibak naman sa pwesto at isinailalim sa restrictive custody ang isang pulis sa Malabon City matapos masangkot sa indiscriminate firing. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, dinisarmahan na rin ang naturang pulis na hindi muna pinangalanan. Kinumpirma ni Fajardo na lumabas sa investigasyon na accidental firing ang nangyari. Pero nirelieve muna ang pulis bilang bahagi sa ipinatutupad na protocol ng PNP. Sa record ng kapulisan, 7 na ang naitalang kaso ng indiscriminate firing ilang araw bago ang bagong taon. Kabilang dito ang 2 pulis at 2 sundalo na iligal na nagpaputok ng baril. ACS Balita. 26 na minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Magandang umaga po sa lahat ng mga natatraffic ngayon sa ating mga kapwa motorista. Dahil ngayong araw ay balik trabaho na ang mga Pilipino matapos ang pagdiwang ng Kapaskuhan. Pero kahit papasok na muli sa trabaho ang karamihan, punuan pa rin ang mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX upang sumakay ng bus na patungo sa probinsya. Nakapagtala na ang PITX ng higit 168,000 na pasahero hanggang alas 9 ng kagabi at karamihan sa kanila ay uuwi pa lang sa probinsya para naman sa pagsasalubong ng bagong taon. Bunsod dito, nagdagdag na ang PITX ng 3 pang bus kada araw bilang solusyon sa dagsa ng mga pasahero. ACS Balita. Ito rin siguro yung mga nakapag-leave sa trabaho, po? At yung ilan ay gusto mag-leave hindi pinayagan, minsanan lang naman ito at babawiin daw ang leave sa 2024. ACS Balita. Mahigpit na ipinatutupad ng lokal na pamahalaan ng Bulacan ng Oplan Ingat Paputok. Malayong matiyak ang kaligtasan ng lahat sa pagsalubong sa bagong taon. Inatasan ni Governor Daniel Fernando ang Bulacan PNP na maging alerto at palakasin ang kampanya laban sa mga tindahan na nagbebenta ng iligal na paputok, kabilang ang smuggled pyrotechnics. Ayon kay Governor Fernando, handa na rin ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO at Bulacan Medical Center habang nagsimula na rin ang pagde-deploy sa mga bumbero, ambulansya at paramedics sa may barangay Turo, Bocaue, malapit sa stalls ng paputok para sa agarang pagresponde ng emergency team sa anumang kaganapan. Nagdagdag naman si Colonel Reddy Arnedo, Direktor ng Bulacan Police, ng mga operatiba para hulihin ang patuloy na gumagawa at nagbebenta po ng mga iligal na paputok. ACS Balita. Itinanggi naman ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang paratang ng China na ang Pilipinas ang unang gumagawa ng hakbang upang magkaroon ng tensyon sa West Philippine Sea. Binigyan diin ni Colonel Medel Aguilar, tagapagsalita ng AFP, hindi naghahamon ang Pilipinas, kundi sumusunod lang ang ating pwersa sa international law. Una nang binanata ng Chinese state media ang Pilipinas sa di umano'y walang tigil na paglabag at panghihimasok sa kanilang teritoryo sa South China Sea.
Sinabi pa nito na ang ginagawa ng Pilipinas ay extremely dangerous o lubhang mapanganib sa peace o sa kapayapaan at kapanatagan sa rehiyon. ACS Balita. Alas 6:30 ng umaga, tinawag ni Vice President Sara Duterte na scam. Scam ang mga gumagamit sa kanyang pangalan para po mangolekta ng pera. Nagbabala sa publiko si Duterte na huwag magpaloko at mag-ingat sa mga mapanlinlang na tao. Yun pong mga scammers. Ayon kay Duterte, ilang individual at grupo ang nagpapanggap na mula sa Bureau of Customs o BOC at iba pang ahensya ng pamahalaan para makakuha ng pera para sana sa kampanya. Walaan niya siyang inuutusan na magsulisit ng pera na may kaugnayan sa politika at iba pang hangarin. Payo ng Vice Presidente, sakaling makaengkwentro sila ng mga scammer, ay agad itong i-report sa Philippine National Police. Binalaan naman ng DILG ang publiko na mag-ingat at maging alerto sa online scams na nambibiktima ng mga inosenteng individual. Ayon sa Department of Interior and Local Government, kung sakaling may nalalaman o nakaranas ng scam, maaari itong i-report sa pamamagitan ng website na www.scamwatchpilipinas.com. Pwede ring tawagan ang hotline na 1326 o magtungo sa homepage ng website ng Scamwatch Pilipinas at mag-iwan ng mensahe sa messenger ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Sabi ng DILG, talamak ngayong holiday ang online scams, ngunit maaari rin itong umatake anumang araw o panahon. ACS Balita. Babalik pa rin po ang ilan pang mga balita dito sa ACS Balita Pilipinas, ang oras 6:31 ng umaga. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Magandang morning! Leonard Habungan, Jing Ramirez, Willie Bico, Nida Manansala at Ramon Abadillo. Good morning! Pilipinas, ang oras 34 na minuto na makalipas ang alas 6 ng umaga. Yung pa rin po nakakasama sa pangalan ng 2x2 Tandem. 2x2, kumbatseros ng bayan, Anthony Taberna at Jerry Baha. Ako po, si Yuel Reyes. Ilan muna sa ating mga reports. Alamin natin ang presyo ng mga bilihin sa Kadiwa on Wheels. Nasa linya na ba? May Kadiwa on Wheels pa pala ngayon. Marangkada ngayong araw sa Quezon City. Si RH5, Val Gonzalez. Val, magandang umaga. Ay, good morning, Yuel. O makikita mo, ngayon pa lamang ibinababa itong iba't ibang mga gulay na galing mismo sa mga bukirin sa Central Luzon at Northern Luzon na dinala dito sa may bahagi ng Maginhawa Street dito sa Quezon City. Itong Kadiwa on Wheels na ito na nagtitinda ng mas murang mga presyo na mga pangunahing bilihin, partikular na yung mga gulay na fresh. Kung makikita mo dyan sa pinakita nating picture dyan, yung kamatis. Kamatis na talagang kung titingnan mo, pampaganda ng kutis. Ayan, yan yung mga kabababa lamang mula dito sa sasakyan ng Kadiwa ni Ani at Kita, ang Kadiwa on Wheels ng Department of Agriculture na nakalatag ngayon dito sa kahapan ng Maginhawa Street, dito sa lungsod ng Quezon. Kung makikita mo, ilan pa lamang yung mga namimili rito, pero maya-maya ay talagang tutumugin na ito ng ating mga kababayan na sanay nang namimili ng murang mga gulay kapag ganitong araw dito sa araw ng Miyerkules dito sa bahagi ng Quezon City. At kaya lang Yuel, yung kamatis, ang presyo ay 45 pesos. Mababa. 45 pesos. Oo. Mababa ito. Mas mura ng gihamak kumpara dun sa kung ikaw ay pupunta dun sa mga palengke. Dahil ang bentahan, Yuel, ng kada kilo ng kamatis dun sa ibang mga palengke nasa 55 pesos hanggang 60 pesos. Depende dun sa palengke, yun yung presyuhan. Pero dito, bibili mo lang 45 pesos ang kada kilo ng kamatis
Habang yung talong na paborito ni Kuyang Greg, 80 pesos yung kada kilo ng talong. Yung kalabasa, 35 pesos. Ang sitaw, press na press. Berde, hindi na nga berde ito. Kulay blue na ito. Itong animoy, bagong pitas. Dun sa bagong pitas sa mga bugirin. Ang isang tali, 20 piso. Ang kada kilo, yung ampalaya, 80 pesos. Ang patatas, na malaking malaki. At ito, may lupa-lupa pa ito. Ang presyon nito, 120 pesos ang kada kilo. Ito, bumibili si Nanay. Nanay, mukhang marami ho kayong mga bibili no ngayon. Ang haba ng listahan po ninyo. Okay naman. Okay naman. Kayo ho kayo sanay nang bumili rito kapag kaganit yung mga yes. 10 years kami. dito. Saan ho kayo? Taga-saan ho kayo rito sa Quezon City? Ganyan mo sa Dito lang ho sa malapit. Kumpara ho dun sa palengke kung kayo siguro, I'm sure, namamalengke rin ho kayo dun sa ibang mga palengke. Mas mura ho ba rito? Magkano natitipid nyo rito? malaki din natitipid dito. Kumpara dun sa ibang mga palengke. Halimbawa po itong patatas na to na 120. Dun sa ibang mga palengke, magkano ho ito? Mga 1 Mas mura nga ng 10 hanggang 20 pesos. Ano po? Okay. So yan, isa lamang yan dun sa mga maagang pumipila at namimili ng ito, yung ating cameraman, si Eric Mendoza Jr. Ipakita mo nga kung gaano kagandang kutis ang matatamo mo kapag ikaw ay kumain. Napakaganda, oo. Ayan napakaganda ng kamatis na yan na Yuel. Ayan, yan yung kamatis, ang gaganda. Pag nahinog pa yung ilan dyan, hindi agad mabubulok, ano? Ay, correct, oo. At ang ganda rito, yung pinaka tangkay niya, nagaling mismo dun sa may puno. Oo. Halos hindi pa, kitang-kita mo pang parang bagong pitos Bagong kurot dun sa puno. May bagong kurot dun sa puno. Kaya, eto malamang, ilang saglit lang yan, mauubos na yung dala ng Kadiwa Center dito sa Kadiwa on Wheels na matatagpuan dito sa bahagi ng Maginhawa Street dito sa Diliman na Quezon City. Yung sayote, Yuel, 40 pesos yung kada kilo. At ang luya naman, mura yung luya, 100 piso yung kada kilo. Ang kalamansi na talagang napapanahon ngayon dahil ito ay para dun sa mga sinisipon, kailangan ng kalamansi 55 pesos yung kada kilo. Ang okra 10 piso ang tali. At yung mga presyo naman ng mga gulay na galing ng Baguio, yung cauliflower 120 pesos ang kada kilo. Kung bibilin mo to dun sa Pangamol, nasa 220 pesos yung kada kilo. Yung broccoli 150 pesos. Yung Pechay Baguio 50 pesos ang kada kilo. Yung celery 120 pesos yung kada kilo. So yan lamang Yuel, yung ilan dun sa mga presyo na mga pangunahing bilihin na mabibili dito sa Kadiwa on Wheels sa Maginhawa Street. Idagdag ko na rin pala, Yuel, yung itlog. Yung itlog, alam ko si Kuyang Gregorio napakahilig sa itlog nito. Ay mag-enjoy sa itlog dito dahil super jumbo. Ang super jumbo, ito na yung pinakamalaking itlog na nakita ko, Yuel. Ang presyuhan ay 9 pesos ang kada kilo. Ang sumunod sa Super Jumbo, yung Jumbo, 8 pesos and 50 centavos. Habang yung large naman ay mabibili kada piraso ng 8 piso. So, yan yung presyuhan. Magaling ng Batangas, Yuel. Yung nahulog na yung talong. Yung galing ng Batangas pa, itong mga itlog na ito na mabibili dito sa Kadiwa on Wheels. Habang yung bigas naman, isang klase lang yung bigas na binebenta rito. Pero ang presyuhan, 1,350 pesos yung 25 kilos. Kung per kilo ang bibilin mo ay katumbas ito ng katumbas ng 54 pesos, 54 pesos ang kada kilo. So yan yung presyuhan dito sa Kadiwa on Wheels sa Quezon City. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, RH5 Val Gonzales. Ang tabayanan niyo po, maya-maya lamang meron tayong makakausap
tungkol ho dun sa executive order po na pinirmahan ng Pangulo na bumubuo ng special committee para sa pangangalaga sa kapakanan ng ating LGBTQIA+ community. Yun na po ang kabuuan ng ating ACS Balita sa pangalan ni Anthony Taberna at Jerry Baha. Ito po si Yuel Reyes. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. RH Number 1. Na live nationwide ang totoong himpilan na nationwide. Ito po ang DZRH. Live nationwide sa 18 relay stations ng DZRH sa Luzon, Visayas at Mindanao. Niyo pa rin po nakakasama sa pangalan ni Kat Tunying at Ka Jerry. Ito po si Yuel Reyes. Meron na lang po tayong 14 na minuto bago ang alas 7 ng umaga. Papasukin muna natin, kausapin muna natin dahil kanina ay binabanggit natin na merong binuo si Pangulong BBM at pinirmahan itong Executive Order 51 para sa layong pagbuo ng Special Committee for LGBTQIA+. Ating alamin kung ano ang kamusta ang pagtanggap ng kanilang grupo sa inisyatibo ito ng pamahalaan. Kasama na po natin si Reggie Pasion, ang Pangulo ng Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Bahaghari United Securalist o LGBT BUS. Reggie, magandang umaga. Sir Yuel, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Magandang umaga po at unahin ko na po siguro, kamusta po? Ano po ang pagtanggap po ng inyong grupo tungkol po sa inisyatibong ito ng ating pamahalaan? Opo, sa aming komunidad po, of course, tinatanggap po namin yan. Talagang very welcoming po at napakagandang senyales po nito, lalong-lalo na po ang head po, parang halos kasabay sila. Ang head po ng Romano Katolikong Simbahan ay nagsasabing maaari na rin i-bless ang mga same-sex couple. So, napakagandang pangitain po nito. Opo, sa ating komunidad po ba, talagang kahit sa panahong ito, tayo ay 2024 na, ganun pa rin ho ba kalala yung sitwasyon pagdating ho sa discrimination? Alam niyo po, ang setting po kasi dito sa Pilipinas, tolerated po ang LGBTQ+ community ng ating sosyedad, no? Ngunit wala pong proteksyon o mga batas na inilaan o ginawa, linikha para po sa amin. Katulad po ng yung sabihin natin yung same-sex union man lang, which is acknowledge yung rights at saka benefits ng couples, wala iyon. And of course, ang discrimination po ay laging nandyan po yan. Hindi naman po talaga matatanggal yan dahil siguro ang nature ng tao talaga ay judgmental, no? Talagang malakas pa rin po siya kahit po sa workplace. Marami po kaming dato. May mga recorded incidents po kami. So yes, nangyayari at kailangan na po talagang maipasa. Napakatagal na po usapin, lalo na yung SOGI bill ni Senator Risa Hontiveros. Napakatagal na po yan. At inaano yan, lahat po ng ang ating mga politikong, ating mga lawmakers, hindi naman lahat, pero karamihan sa kanila talagang delaying tactics ang ginagawa para hindi ito maipasa. Opo, so yes, napapanahon na po. Nabanggit nyo rin po yung SOGI bill, dahil napakaraming taon na rin isinusulong yan at nahaharang din at hindi makalusot sa ating Kongreso. Sa tingin nyo po itong pagbuo ng Special Committee on LGBTQIA malaki may tutulong para mabuksan ang kaisipan ng ating mga mambabatas at ng ating mga kababayan patungkol sa pagpapasa nitong SOGI bill? Yes po, sir. Tama po yan, Kailangan natin ito. Dahil para, sa tingin ko po, ito lang po ang magiging parang channel namin na talagang mag-a-address po sa concerns ng LGBTQ+ community. Lalong-lalo na po doon sa mga
yun nga, gaya po ng nasabi ko, yung mga nagsasamang couples na hanggang ngayon po wala silang karapatan. Namatay ang esposo for 35 years, 40 years na nagsasama. Nung namatay yung isa, walang ni 5 duling, walang napunta dun sa isa. Doon sa isang partner, doon sa esposo. Lahat napunta doon sa magulang, which is very unfair. Hindi pwedeng ganun. Kailangan at least man lang merong same-sex union. Wala po kaming pakialam kung ano po ang affairs ng simbahan. Meron po tayong separation of church and state. Pero po pagdating sa legislation po, pagdating po sa human welfare, I think obligado po ang pamahalaan talaga na tutukan din po ang hindi po namin masasabi na minority kami, no. I think we are an integral part of society. Hindi po kami minority, ang LGBTQ+ community. Oh, totoo. So yes, totoo. Napapanaw na po. O dahil sa panahon natin ngayon, kung sino pa man na nag-iisip na tayo-tayo lang din lang sa mundong ito, ang o lalaki o babae lang, nako hindi po, dahil iba't iba na po ang ating sexual orientation at gender orientation, at kailangan ho nating tanggapin na sa ngayon ay hindi tayo lahat pare-pareho. At yan naman mula pagkapanganak natin nandyan na, at lahat tayo ay may karapatan sa mundong ito rin. At ito rin yung layon siguro ng pagbuo ng special committee ng Pangulo. At sa tingin nyo po dun sa mga datos na nasabi nyo po kanina na nararanasan pa rin natin discrimination sa ngayon, at yun pong mga violence pagdating ho sa ating community, paano po makatutulong itong bubuuing special committee? Meron ho ba kayong partisipasyon din po dito? Yun nga po, sa hinihiling po namin sa kay Pangulong Bongbong Marcos na sana po ang aming organisasyon LGBT Bus ay isa po sa maging part po nitong bubuuin ni BBM, no, para at least kahit paano magkaroon po kami ng input o magkaroon po kami ng contribution po dito sa liga, sa affairs na ito. Ngayon po, yes, naniniwala po ako na talagang malaki po ang maitutulong nito, dahil kung meron pong isang institusyon, no, na talagang tututok po sa affairs ng LGBTQ, napakaganda po nun. Hindi kung saan-saan lang kami umaasa. Halimbawa, kakausap po kami ng isang congressman, ng isang mayor o konsihal, pero hanggang lang pala, hanggang katulad dito yung sa Pride March, no, sa lugar ko, nag-Pride March, ganyan. Tapos hanggang ngayon, wala pa rin dito sa Marikina City na isang ordinansa na at least man lang napoprotekta sa amin. Pero nag-party-party na lahat. Hindi katulad at least sa Quezon City, nagkaroon sila ng patas man lang doon sa Quezon City na in a way nagpoprotekta sa LGBT. Kumbaga, so, pag meron pong ganitong isang institusyon, napakaganda po nun. At least meron kaming legal na boses na pakikinggan, hindi po kung kani-kanina ko may umaasa. At maganda yun, yun, kumbaga meron kayong direct channel na mismo sa ating pamahalaan, at ito sa pagkakataong ito ay direct channel na rin kay Pangulong BBM mismo. Last na lamang siguro, Reggie, anong panawagan ninyo sa ating pamahalaan patungkol pa rin dito, at itunuturing nyo ba itong tagumpay na sa hanay din sa inyo pong community sa LGBTQIA? Well, hindi ko po masasabi na tagumpay na sa ngayon, dahil hindi pa nga po nabubuo talaga siya. Ito po ay mabubuo pa lang siguro, no? So sana po nananawagan po ako kay Presidente Bongbong Marcos na sana po gawin po na magsimula po tayo dito, at para at least malaman ninyo o marinig po ninyo kung saan talaga kami nanggagaling. Mabawasan ang homophobia sa Pilipinas upang sa susunod na henerasyon po ay kahit paano po, no, yung mga taong parte ng LGBTQ community ay at least man lang gumaan ang buhay dito sa kanila sa mundong ibabaw, na at least kahit paano yung mga rights nila bilang tao kahit papaano ina-acknowledge o tinitingnan o kinikilala ng pamahalaan. Yun po ang
gusto po namin mangyari talaga. Sana po mabuo na ito. Alright, Reggie, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga at sa pagbibigay ng insights at makakarating dahil marami naman din nakikinig sa atin at makakarating ang mga panawagang iyan. Muli, magandang umaga. Maraming salamat po. Si Reggie Pasion, ang Pangulo po ng LGBT Bus o Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender Bahaghari United Specialist. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 5 minuto bago mag-alas 7 ng umaga. RH Number 1. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Isang minuto na lang bago mag-alas 7 ng umaga. Good morning ho, good morning sa mga kasama natin sa kalsada, sa mga pumapasok sa trabaho, sa mga nalilate na. May wag hong kalilimutan na magtagubilin at lagi panalangin ng kaligtasan ng bawat isa sa atin at mag-ingat, magbaon ng maraming pasensya sa kalsada dahil nga ho ngayon ay balik trabaho na rin ang karamihan sa atin na wala pong Christmas break, na walang holiday break. Arturo Camilo, good morning. Nanonood naman mula sa Santa Rosa sa Laguna, si Ramon Abadillo. At may shoutout, good morning dyan sa Dagupan City, si Daniel Demandante. Yan din sa kanyang pamilya na si Ryan Cabigen. Happy holidays po. Good morning, good morning. At kami ay maaga na rin bumabati sa inyo ng Happy New Year. At mag-ingat pa rin po dahil dumadami yung mga nabibiktima ng paputok at mas magandang pasukin natin ng 2024 ng kumpleto ang ating mga daliri sa kamay at paa. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. 2x2. Isang minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Pangunahing balita. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Ulo ng security guard na pinaslang sa car showroom sa Quezon City, pinaghahanap pa rin. Mabagal o mabigat na daloy ng trapiko nararanasan ngayon matapos muling isara ang Roas Boulevard EDSA flyover simula kahapon. December 31 deadline sa PUV consolidation, pinanindigan ng pamahalaan. Naga Legazpi route muling binuksan ng Philippine National Railways. Bilang ng nasusugatan sa paputok, umakyat na sa 52. Mga naputulan, sumipa naman sa 5.
Kaso ng mga sunog sa bansa tumaas ng 20.7% ngayong taon. Foreign trips ni PBBM nagbunga ng higit 4 trilyong pisong halaga ng pamumuhunan sa Pilipinas. Yan po ang ulo ng ating mga pangunahing balita ngayong 27 ng Disyembre 2023. Live nationwide via satellite sa DZRH 666 kHz, 18 relay stations ng DZRH sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya din sa ating Facebook at YouTube live streaming. Sa pangalan ni Anthony Taberna at Jerry Baha, ito po si Yuel Reyes. Pangunahing balita. Pilipinas, una sa ating mga balita, hindi pa rin natatagpuan ang ulo ng security guard sa isang car showroom sa Balintawak, Quezon City na pinutulan noong mismong araw ng Pasko. Ayon kay Police Staff Sergeant Nido Guevano Jr. ng QCPD Criminal Investigation and Detection Unit, hinahanap pa rin nila ang ulo ng biktima na si Alfredo Tabing, 50 years old ng Tondo, Maynila. Sinabi ni Guevano na anggulong inside job ang sinisilip nilang posibleng motibo sa krimen dahil walang forcible entry na nakita sa car showroom. May hinala ang QCPD na ginamitan ng samurai ang biktima dahil malinis ang crime scene. Nahihirapan ng pulisya na tukuyin ang sospek dahil sa kawalan ng saksi at ebidensya, lalo pat sira ang CCTV sa Ford Balintawak car showroom ito, sira ang CCTV noon pang February 2022. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, ramdam na ang matinding trapiko matapos ang pagsasara ng Roas Boulevard EDSA flyover simula kagabi. Ayon sa report ng DZRH, mistulang parking lot na ang ilalim ng tulay dahil sa nagsasalubong na traffic ng service road at EDSA. Nagsarin sa mabigat na traffic ang mga nagsisibalika na sa kanilang trabaho at kawalan ng traffic enforcers sa lugar. Ayon kay Lori Malaluan, DPWH NCR Director, magtatagal hanggang December 30 ang pagsara ng Roas Boulevard EDSA flyover. Balitang traffic muna tayo. Ating alamin naman yan ang sitwasyon sa atin dito sa Southern Metro Manila. Ating alamin sa Northern Metro Manila dyan sa bahagi ng NLEX Balintawak. Kumusta ang dali ng trapiko? RH23 Edwin Duque. Edwin. Well, medyo nabawasan na yung dami, yung volume ng sakyan na galing ng Northern Luzon papunta ng Cubao at diretsyon ng Maynila. Pero bahagyang tumukod yung dami ng trapiko dito sa may Balintawak, paakyat ng Circle papunta ng Cubao northbound, at yung traffic kanila hanggang bago mag-Muñoz, at yung pinakadulo nito halos lumagpas dito sa may tulay ng Balintawak, at ang karugtong nito yung Caloocan. Pero ngayon ay medyo bumibilis na yung bigat na dali ng trapiko dahil naka-astabad ang MMDA. At yung Quezon City Traffic Bureau naman ay nag-assist dito sa may packet ng Balintawak para yung mga nagbababa ng mga pasahero dito naman sa dulo ng Bonifacio papuntang Maynila ay may hatak nila papunta sa Bandaron para hindi magdudulot ng traffic dahil pagkasiyang pantulay ng Balintawak dito bumabagal yung mga sasakyan, pero paglipas ng Bonifacio ay maluwag na yung dali ng trapiko. Karamihan na nagsipag-uwian na mula pa kanina madaling araw, yung may mga pasok sa araw na ito na nagsipagbakasyon, na nagdiwang ng Pasko sa kanilang mga probinsya. Samantala dito naman sa bagay ng monumento sa Caloocan ay todo bantay pa rin ng PNP at ng DPSPM itong mga sasakyan naman na paluwas ng Northern Luzon. Sila naman Joel, yung dito nagdiwang ng Pasko sa Metro Manila na magsipag-uwian naman sa kanilang probinsya rin para doon naman magdiwang
ng bagong taon. Yan ting traffic update mula pa rin dito sa kanungang bahagi ng Quezon City, Operation Aros 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Sa iba pa nating mga balita, nanindigan ang gobyerno na hindi na palalawigin pa ang December 31 deadline para sa PUV consolidation. Ito'y sa kabila ng hirit ng ilang transport group na bigyan pa sila ng sapat na panahon bago ipatupad ang pagsasailalim ng mga tsuper at jeepney operator sa mga kooperatiba sa transportasyon. Ayon kay DOTR Undersecretary Timothy John Batan, nagpasya na ang gobyerno sa naturang usapin. Bukas na muli ang Naga-Legazpi route ng Philippine National Railways o PNR simula ngayong araw, December 27. Ayon sa PNR, magkakaroon ng 4 na biyahe araw-araw sa nasabing ruta mula Naga City, Camarines Sur, Legazpi City sa Albay at vice versa. Inanunsyo rin ng PNR na magbubukas sila muli ng 3 istasyon na kinabibilangan ng Travesya, Daraga at Legazpi sa nasabing ruta. Babaybayin din ng PNR Legazpi Naga route ang Baaw, Lourdes, Bato, Matacon, Owas, Bagtang, Washington Drive at Kapantawan habang titigil ito sa Naga, Pili, Iriga, Pulangi at Ligao. Maglalaro naman sa pagitan ng 15 pesos hanggang 155 piso, 155 pesos ang pamasahe rito hanggang sa huling istasyon ng tren. Matatanda ang sinuspinde ang biyahe ng PNR Legazpi Naga route noong April 2017 dahil sa kawalan ng bago ng tren at locomotives. Pangunahing balita. Sa iba pa nating mga balita, sumipa na sa 52 ang bilang ng mga napuputukan, habang 5 ang naputulan ng bahagi ng kanilang katawan dahil sa paputok ilang araw bago ang bagong taon. Ayon sa Department of Health, ang mga biktima ng paputok ay may edad 5 hanggang 52, habang ang mga naputulan ng bahagi ng katawan ay kinabibilangan ng 3 menor de edad at 2 nasa 8 gulang. Ang mga paputok na kanilang ginamit ay boga o yung malalaki, yung sinusukbit sa balikat, Plapla, 5-star, Goodbye Philippines at Whistle Bomb. Naitala ang pinakamaraming kaso ng napuputukan sa NCR na umabot sa 20. Region 3 na may 6 na kaso at Region 7 na may 5 kaso. Tumaas naman ng higit 20% ang naitatalang sunog ng Bureau of Fire Protection sa bansa mula January 1 hanggang December 26 ngayong taon. Sa datos ng BFP, halos 12,000 sunog ang naitala ngayong 2023 kumpara sa higit 12,000 fire incidents sa katulad na panahon noong isang taon. Sa nasabing bilang, 24 na sunog ay dahil sa paggamit ng paputok kumpara sa naitalang 28 kaso noong nakaraang taon. Ayon kay Superintendent Annalie Atienza, tagapagsalita ng BFP, karamihan sa mga fire incidents ay naganap sa mga bahay na hindi sakop ng fire code. Nakataas na sa Code Red Alert status ang BFP simula noong Disyembre 23, 2023 hanggang Enero 1, 2024 bilang paghahanda sa panahon ng pagdiriwang ng Kapaskuhan at pagsalubong sa bagong taon. Higit 4 na trilyong pisong investment naman ang naiuwi ni Pangulong BBM mula sa kanyang mga biyahe abroad ngayong taon. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, ang halaga ng investments ay nagmula sa 148 proyekto. Dagdag ng ahensya na karamihan sa mga investments ay para sa manufacturing, IT, BPM, renewable energy, data centers at telecommunications. Nakatanggap ng pambabatikos noon si PBBM dahil sa madalas na pag-alis nito sa bansa. Ngunit depensa ng Pangulo, ito ay para makilala ang Pilipinas sa iba pang mga bansa. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita.
Susunod, ano kaya itong survey na ginawa tungkol sa mga wish ng mga Pilipino ngayong Pasko at bagong taon. Ano kaya ang pinaka most wish ng mga Pilipino? Lahat ng yan sa pagbabalik pa ng Pangunahing Balita. Pangunahing Balita. 7:13 ng umaga. This time check is DZRH. Pangunahing Balita. Pangunahing Balita. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, ang pagkakaroon ng good health o magandang kalusugan o mabuting pangangatawan ang pangunahing ipinagdarasal ng mga Pinoy sa Pasko at Bagong Taon. Batay sa survey ng Social Weather Stations o SWS na isinagawa mula December 8 hanggang December 11, 51% ng respondents ang lubos na nagpapasalamat para sa kanilang magandang kalusugan. Nasa 29% naman ng mga respondents ang nagsabing pamilya ang pangunahin nilang pinagpapasalamat, habang 16% ang labis na nagpapasalamat para sa kanilang buhay. Nilahukan po ito ng 1,200 respondents sa buong Pilipinas. Tumanggi naman si Senator Bongo na kumpirmahin ang plano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na magbalik sa politika. Gayunman, sinabi sa DZRH ni Senator Go na anuman ang maging desisyon ni dating Pangulong Duterte ay suportado niya ito dahil nasa sistema na ng katawan ng dating Pangulo ang pagseserbisyo sa kapwa Pilipino. Ayon sa Senador, nasa puso na ng dating punong ehekutibo ang pagmamahal sa mga Pilipino. Narito po ang tinig ni Senator Bongo. Hindi ko lang po masagot. I cannot speak on his behalf kung ano po yung magiging final na kanyang magiging desisyon. Last week po kami nagkasama po sa isang gift giving niya po. Sandali lang naman po yun. Naris po ako, may mga decision rin po ako. At sa isang gathering po ng mga barangay captains ng Davao City. Naimbitahan rin po ako doon. Ang tinig ni Senator Bongo sa panayam ng DZRH. Pangunahing Balita. Nagbabala naman si Vice President Sara Duterte sa publiko na mag-ingat sa mga scammer na ginagamit ang kanyang pangalan para makapag-scam ng pera. Sa kanyang FB post, sinabi ni Duterte na karaniwang nagpapakilala ang mga scammer mula sa Bureau of Customs o ibang ahensya ng gobyerno at sinasabi na ang pera ay mapupunta sa mga proyekto ng kanyang tanggapan. Tinawag ito ni Duterte na isang scam dahil wala siyang ino-authorize na magsolicit ng pera at walang sino mang binigyan ng permit para sa politika at iba pang bagay. Ito naman, good news para sa mga tumataya ng loto. Si Kyle ba tumataya sa loto to? Magkano na bang dahil wala pa rin pong nananalo sa Ultra Lotto 658 na ang jackpot prize ay umaabot na sa higit 553 milyon. 553 milyong piso po sa 658. Sa inilabas na resulta ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO, ang winning numbers ng Ultra Lotto ay 42, 49, 16, 09, 06 at 47. Ito lamang po 42, 49, 16, 09, 06 at 47. Samantala 15 katao naman ang nanalo sa second prize na ang premyo ay umaabot sa 120,000. Ang Ultra Lotto 658 ay binobola tuwing araw ng Martes, Biyernes at Linggo. Pangunahing Balita.
Sa iba pang mga balita, tumaas ng 384% ang kaso ng chikungunya sa Pilipinas ngayong taon. Ayon sa pinakahuling disease surveillance report ng DOH, 2,671 ang kaso ng chikungunya ang naitala ng DOH mula January 1 hanggang October 28. Mas mataas ito kumpara sa 552 kaso na naitala noong 2022 sa kaparehong panahon. Wala namang naitalang nasawi sa virus na nakakuha mula sa kagat ng lamok. Kabilang sa sintomas ng chikungunya ay mataas na lagnat, masakit na kasukasuan, sakit ng ulo, pagkahilo, panghihina ng pangangatawan at rashes. 22 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, 29 na riders ang hinuli at pinagmulta ng Muntinlupa LGU dahil sa pagmamaneho ng motorsiklo na walang takip ang tambutso o yung pong mga maiingay. Sa ilalim ng City Ordinance number 0402 o 022 o ang Manila Traffic Code, pagmumultahin ng hanggang 7,500 pesos ang sinumang mahuhuling lalabag sa batas na nagbabawal sa open mufflers. Samantala, inihayag naman ng Muntinlupa LGU na umabot na sa 483 o halos 500 iligal na paputok ang kanilang nakukumpiska mula December 25 hanggang kahapon December 26. 23 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, may higit 2,000 metriko tonelada ng smuggled na bigas ang nakumpiska ng Bureau of Customs sa Port of Limay sa Orion, Bataan. Ang white Vietnamese rice na nakukuha mula sa barkong MBSS Omega ay nagkakahalaga ng 100 milyong piso. Tinangka pa sanang ilusot ng kapitan ng barko ang mga bigas at iginiit na galing umano ito sa Cebu, ngunit hindi nagtutugma ang mga detalye sa ipinakita nilang dokumento. Arestado naman ang 18 crew ng naturang barko matapos mapatunayang iligal ang kanilang kargamento. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Susunod, by sino-sino kaya itong mga aktres at mga aktor na humahakot sa MMFF Awards Night. Ito yung mga matutunog na pangalan, no? Kung sino yung mga tatanghaling Best Actor at Best Film. Alamin natin yan sa chika ni Tita Morley Alinio. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:25 ng umaga. Pangunahing balita. Inyo pa rin pong nakakasama sa pangalan ni Anthony Taberna at Jerry Baha. Ito po si Yuel Reyes. Ngayon pa rin pong Wednesday morning. Balikan na ho sa trabaho at pasok sa trabaho. Pasok ho sa trabaho. Nagsisibalikan na ho ang ating mga kababayan at gayon din yung ating mga kakumpetensya sa kalsada. Ano po? Sa katunayan, dyan sa bahagi ng isinarang northbound ng EDSA flyover Roas Boulevard ay humahaba na raw po yung build-up ng mga sasakyan. Ano na kaya kahaba? Kasi kanina doon pa lang sa may U-turn slot ng Baklaran. Ngayon kaya kamusta ang sitwasyon dyan? Hanggang kailan yan tatagal? RH52 Edniel Parosa. Edniel, wala pa. Okay, anting re-establish ang ating linya kay Edniel Parosa. Kayo po ba'y natatraffic sa mga sandaling ito, no? Message ho kayo, atin hong gamiting bigyan daan itong programa para malaman din ng ating mga kapwa motorista kung ano po ang sitwasyon sa kalsada ngayon. Mag-text lamang po kayo sa 0919-282-6485 0919-282-6485. Nandyan na RH52 Edniel Parosa. Edniel.
umaga, pero hindi kagandahan, gaya nga na binabagit mo kanina, no? Hindi kagandahan ang umaga para sa ilan nating mga motorista dito sa may Southern NCR, particular na dito sa may Ross Boulevard. Dahil kung makikita niyo sa aking likuran, at dito sa aking kinatatayuan ngayon, sarado na, Yuel, itong bahagi ng northbound lane ng EDSA sa Ross Boulevard flyover. Nakatungtong tayo ngayon, Yuel, dito mismo sa kalsadang isinara, kung saan mayroon ng mga heavy equipment dito at mga pinaka-construction workers. Ayan, nakikita niyo sa aking likuran. Sila yung ongoing nang gumagawa nitong pinaka-road repairs at paglalagay ng expansion joints. Dalawa na namang binabagit ng Department of Public Works and Highways na natitirang round o set ng expansion joint at last magiging kumpleto na itong ginagawang pagkukumpuni dito sa nabanggit na kalsada. Kung mapapansin mo, Yuel, dito sa aking kaliwa, tuloy-tuloy pa naman yung biyahe ng mga motorista. Ito yung pa-southbound. Nakikita natin ngayon sa aking live feed. Hindi naman isinara itong kalsada, kaya nakapapasok pa rin yung mga sasakyan dito sinasabing tulay. Ang problema ay yung bulto naman, yung pila ng mga sasakyan, yung traffic dito sa may mga, o sa direksyong papasok doon sa Maynila at sa Pasay City, ay ating ipapakita ngayon sa ating recorded video kanina. Abot na hanggang sa Naiya Road, Yuel. Nagpapasalamat natin na rin siguro kahit papano dahil kung hindi Christmas season ngayon o kung hindi holiday season, alam naman natin ikaw, Yuel, alam mo yan dahil taga-south ka. Eh kung hindi lang holiday season ngayon, baka hanggang Cavitex na yan. After this movement. Pero kanina, inikutan natin yung buntot ng traffic na yan, ang nakita natin hanggang doon sa Naiya Road, yung pinakabuntot ng traffic na binabagit natin. Kanina, sabi mo walang mga enforcer pero thankfully, pagdaan natin kanina dito sa may intersection, mayroon na tayong dalawang klase ng uniforme nakikita. Dalawang klaseng uniforme, Yuel. Isa sa mga Metropolitan Manila Development Authority at isa doon sa Pasay Parking and Traffic Bureau na nagmamando ng trapiko dyan sa ilalim. Dito sa ilalim in particular. Para doon sa mga motoristang babiyahe. At kung wala kayong ibang choice, kundi sumungin itong bahagi ng Ross Boulevard. Parang yung dumaan dito sa ilalim ng flyover, yun nga lang, talagang antayan ng mga bigayan ng traffic lights at bigayan ng direksyon sa mga motorista. Maaari silang dumaan dito sa may ilalim, ito yung Ross Boulevard, or doon naman sa service road na katabi lamang nito para doon sa mga lalabas sa EDSA. Sa ngayon, maliban dyan sa binabanggit o dito sa mismo kinatatayuan natin, ay wala pa naman na major road sa paligid nito. Yung nagka-traffic na o yung may heavy traffic na. If you remember, last November lamang, dahil sa pagsasara nitong tulay, yung ibang mga artillery roads at major roads sa paligid nitong Ross Boulevard flyover sa EDSA ay nag-traffic din. Pero ngayon, dahil nga siguro panahon pa rin ng bakasyon at mga private motorists yung karamihan natin nakikita na nagbabalik sa mga trabaho, ay hindi naman nagka-traffic sa ibang lugar. Ito naman, sa particular na bahagi ito ng EDSA Ross Boulevard. Yes, well. Itong southbound, hindi na talaga yan isasara dahil tapos na yung pagdalagay na expansion joints dyan. Correct. Ito na yung last round ng pagkukumpuni at yung dalawang expansion joint, ito lang yun. Ito lang yung sa gitna. Ayun yung mga, kita niyo yung mga bako at yung mga construction worker doon sa likod. Pero tama ka, para doon sa mga motorista nating uuwi naman, kagaya mo, mamaya-maya lang. Ito pwedeng gamitin yung southbound. Correct. Itong nasa kaliwa, kita-kita niya, may mga bus pa rin. May mga bus at may mga motorista na bukas na bukas naman at nakakadaan dito sa nasabing bahagi ng tulay. So yan ang latest mula rito sa Southern NCR, particular sa northern o sa northbound ng EDSA Ross Boulevard flyover. Sarado hanggang sa 30 araw ng Sabado. Abiso pa rin ang DPWH para sa mga motorista. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang hinanais, ligaya kang labis. Oh, magandang dilag. Sa mga naiipit na ngayon dyan, siguro chill lang tayo, ano? Pero pagka ganitong nalilate na sa trabaho,
mahirap po mag-chill-chill lalo pag yung mga ganyang biglaang singit sa kating kalsada, mahirap po. Mahirap ang chill-chill lang. Pero good morning ho muna sa lahat at happy birthday sa mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan at sa mga nakikinig sa atin dyan sa Naik Public Market. Good morning po, good morning. Ramon Abadillo, good morning. Reyadi Hipertor Martinez, good morning po sa inyo. Sa mga nakikinig sa atin sa ating balitaan sa 2x2 at ang pangunahing balita. Bay, sino nga ba itong mga matutunog na aktor at aktres? Kailan ba ang MMFF Awards Night? Meron na bang mga nanalo? At sino-sino kaya ang hakot parangal? Ang ating showbiz legend, Tita Morley Alinio. Tita Morley, magandang morning! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Papa Daddy Yuel. Well, mamaya na nga sa New Frontier gagawin ang Metro Manila Film Festival Awards Night na kung saan ay matunog siyempre ang mga pangalan ng mga pangunahing artista sa showbiz world na sina Vilma Santos, Sharon Cuneta, and of course si Marian Rivera. Well, isa rin sa mga pinag-uusapan na posibleng mag-uwi ng acting award ay si Asunta De Rossi. Pero matindi talaga ang laban ng mga actress na ito dahil pare-pareho silang magagaling sa nasabing mga pelikulang kanilang mga pinagbidahan. Bukod dyan sa Best Actress, matindi rin ang ipinakitang galing sa pag-arte ni Dingdong Dantes sa pelikulang Rewind with Marian Rivera. Pero hindi talaga masasabi nagpakabog. Talagang grabe rin ang ipinakita, nagpapalakpakan, nagsisigawan, natatakot yung mga tao sa pelikulang Malyari. Very excited ang mga tao ngayon, excited talaga at exciting ang laban dahil hindi pa rin alam ngayon kung sino talaga ang mananalo. Pero base sa mga reaksyon ng mga tao, posibleng may uwi ni Vilma Santos or ni Sharon Cuneta or ni Marian ang Best Actress, samantalang sa pagka-Best Actor ay itong si Dingdong Dantes at Piolo Pascual. Pero hindi pa rin natin tiyak yan. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Maraming salamat, Tita Morley. Pangunahing balita sa sports. Bigo namang mapatumba ni Marlon Tapales si Naoya Inoue sa naging laban nila kahapon sa Ariake Arena sa Tokyo, Japan. Napaluhod si Tapales sa ika-10 round at tuluyan ang hinatulan ng technical knockout loss pabor kay Naoya. Dahil dito nakamit ni Inoue ang undisputed World Super Bantamweight Championship title at naiangat ang kanyang record sa 26-0 at 23 knockouts. Pangunahing balita sa kalusugan. Tiniyak naman ng Department of Health na epektibo laban sa bagong JN.1 virus ang mga umiiral na COVID-19 cases o COVID-19 vaccines. Ayon sa ahensya, wala pa naman silang natatanggap na ulat na hindi nagbibigay proteksyon ang mga bakuna na mayroon sa bansa, pati na ang bagong bakuna sa ibang bansa. Sa kabila nito, pinapayuhan pa rin ng DOH ang publiko na ugaliin ang pagsusuot ng face mask, pagsisiguro ng maayos na ventilation at pagbababakuna. Sa ngayon ay may 18 kaso na ng JN.1 sa bansa, ngunit lahat naman ng ito ay nakarecover na. Balita sa ibayong dagat, nagpatawag ng pulong si South Korean President Yoon Suk Yeol para labanan ang patuloy na pagbagsak ng birth rate ng South Korea. Ayon kay Yoon, dapat ay tingnan ng mga opisyal ang sitwasyon sa iba't ibang mga perspektibo at agarang magawan ng solusyon. Ito'y matapos maitala ang pinakamababang pagbaba ng fertility rate ng bansa sa 0.7 noong ikatlong quarter ng taon.
mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Yan na po ang kalipunan ng mga balita sa ating pangunahing balita sa pangalan ni Anthony Taberna at Jerry Baha. Ako po si Yuel Reyes. Tabayanan niyo po ang iba pang mga reports sa pagbabalik ng 2x2 Pilipinas ang oras 42 minutes past the hour of 7. RH number 1. Po, kaugnay ho ito doon sa pag-arangkada na muli nung trend ng PNR. Ito kaya yung balita natin kanina na muling pag-arangkada matapos isara noong 2017. RH18 Roel Saldico maiden voyage ng PNR Naga Legazpi train route. Umarangkada na. Roel, magandang umaga. Yes, Yuel, ang halos mga Bicolano ngayon ay tuwang-tuwa dahil sa matapos ang 7 taon na paghihintay ay balik na ang biyahe ng tren dito sa amin sa Bicol Region. At kami nga ating makapanayam si Engineer JP Relibi, ang Department Head naman ng Engineering Department ng Philippine National Railway. Sir, magandang umaga po. Kumusta sir? At sa unang arangkada sir, kaninang madaling araw, ang biyahe ngayon pong araw nito, Engineer. Sir, magandang umaga po. So far, sir, yung unang biyahe natin okay naman po. Wala naman pong na-meet pa tayong problema. So far, okay po yung biyahe. Apo. Sir, ang lahat sir ng mga release ay bago sir ito ay nag-umpisa ang biyahe. Maayos naman sa engineer. Sir, before nag-umpisa yung biyahe, nagkontak kami ng repair sa mga bridges, in-strengthen po namin, pati yung track. Tapos nagkaroon kami ng clearing works po sa mga obstructions, gaya ng, halimbawa po may mga protruding na mga parts ng bubong ng bahay. Then, after po namin magawa yung mga bridges and tracks, nag-conduct po kami everyday ng test run. Everyday po siniguro namin na dadaan yung train from Naga going to Legazpi, pabalik, para ma-ensure po natin na safe po yung ating trucks and bridges na daanan ng train. Sir, yung unang test run nyo, sir, nagkaroon ng problema yung mga kable ng kuryente sa bahagi po ng Albay. Yes po. Nagkaroon po doon na medyo may nasabitan po na electrical wires sa may bandang Legazpi City. Pero after nun po, yung mga residents na din po ang nagkusa na itaas yung wires po nila. Dahil na-aware po sila na na may train na dadaan. And before that naman po, nag-inform kami na may dadaan na train. Apo. Yuel, may tanong kay Engineer JP Relibi. Oo, Engineer, good morning po. Yuel Reyes po sa 2x2. Opo, good morning. Good morning po. Opo, Engineer, alam naman natin yung problema rin sa mga release ng tren, yung mga bahay-bahay doon sa palibot doon sa release. Natugunan na ho ba natin yung problema rin ito at kaugnay po niyan ay gaano po kabilis yung itinatakbo ng ating mga tren ng PNR dyan sa ngayon? Sir, yung with regards po naman sa mga bahay, nag-coordinate na po kami sa kanila. Yung iba po nagkusa naman po sila na i-clear yung naka-encroach sa release. Wala namang problema po. Lalo po dyan sa Albay, minimal naman po yung yung mga naka-encroach. Saka nagkaroon po tayo ng clearing works, kinausap natin, yung iba nagkusa po talaga. Then sa atin pong ang sectional speed restriction po natin dyan is 60. Syempre po, doon sa mga areas na medyo may gaya ng level crossings na unmanned po, meron tayong mga speed restriction na ini-impose po. Para din po sa safety ng train, sa safety ng pedestrians and passing motorists po. Opo, pero magtutuloy-tuloy na po ba ito at makakaasa na po tayo na talagang araw-araw meron ng regular na biyahe? Yes sir. Tuloy-tuloy na po itong biyahe ng Naga Legazpi po, vice versa po. Ayos, at panawagan na lang din sir sa atin pong mga kababayan na para tangkilikin ang ating mga tren ng PNR dyan sa rutang Naga Legazpi route. Sa ating mga kababayang Bicolano, tangkilikin natin po yung
ating train service from Naga Legazpi, and pakiusap din namin po sa mga ating kababayan na ingatan po natin ang train, na huwag po nating i-vandalize dahil ito po ay mass transport. Malaking tulong po ito sa ating lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Engineer. Yes, UL Peter JP Relibi, ang Department Head naman ng Engineering Department ng Philippine National Railways. Mula dito sa Bicol, ito si RH18, Roel Saldico. Tuloy-tuloy sa pagkabalita, tuloy-tuloy ang serbisyo, sama-sama tayo. Pilipino! Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2. 2x2. Sampung minuto na lang, alas 8 na. Sa mga nalilate na sa pagpasok, may gising na, bango na at pwede pa naman, pwede pong pumasok kahit late, ano po. At maaga makikipagsapalaran ang ating mga kababayan, lalo na ho yung mga nagko-commute ngayon po, ano, na nagsisibalikan na sa kanya-kanyang trabaho. At speaking sa Naga Legazpi route, ano, at syempre nasa atin na tayo rin naman ho, tayo rin po ang publiko ang makikinabang sa mga train services na yan at pinagbubuti ng ating ding pamahalaan. Kaya tayong tumatangkilik naman, alagaan natin yung ating mga tren. Huwag tayong basta magkakalat kung saan-saan at kung ano-anong ini-spray paint. Dahil uso ho yan, no? Lalo na sa mga kasulok-sulukan ho. Binavandalize, kaya ano sinasabi ni engineer ho kanina. Iwasan ho natin, alagaan ho natin yung ating train sets, yung ating mga bagon para tumagal ng napakahabang panahon. Tignan nyo itong bagon ng MRT3. Ba, 1980s ba itong mga tren natin? 1990s? Bagon natin ng MRT3. Alagang-alaga. 9 na minuto bago alas 8 ng umaga. Good morning po, good morning. Kamusta ho sa inyong mga lugar? Marami ho tayong mga issue ngayon, ano po, na tinatalakay. Kahit holiday ay hindi tumitigil ang pagpasok ng mga balita. Babalikan po natin ang ilan pang reports. Oras po natin 9 na minuto bago alas 8 ng umaga. RH! Good morning po! Kami po ay bumabati pa rin sa inyo ng happy holidays sa atin pong mga nagbabakasyon pa sa ngayon at maagang nakapag-file ng leave at naunahan ng kanilang mga kasamahan. Morning po, good morning! Meron tayong good news kanina, ano po, yung maaari ng planuhin ang mga dream destinations. Kung meron ho kayong pinaplano na pag-uwi sa inyo pong mga probinsya o pagbabakasyon at gusto nyong gumanti sa inyong ka-workmate na iniwan kayo ngayong holiday season at nagpaplano ng mahabang leave, ay simula daw po ngayong December ay bababa na sa level 6 ang fuel surcharge. Ito po yung pag nabili ho tayo ng plane ticket. Kaya nagtataka kayo kung bakit piso fare pero malaki pa rin, umaabot pa rin ng 2,000 o 1,000. Yung malaking bahagi ho nun dahil ho sa fuel surcharge. Yun ho yung dagdag na ibinabayad ho natin sa ating mga plane ticket. Bukod pa ho ito sa terminal fee na kasama na rin nating binabayaran. Kaya medyo tumataas ho ang presyo ho ng ating mga pamasahe, mga plane tickets. At dahil nga level 6 na ang ating fuel surcharge ng mga airlines, mula ho ito level 7 ngayong December. So simula January 2024, Enero po ng susunod na buwan ay bababa na sa level 6. Ibig sabihin ay 185 pesos hanggang 665 pesos na lamang para sa mga domestic flights, habang 610 pesos and 37 centavos hanggang 4,538 pesos and 40 centavos para sa international flights. Nagkakaiba-iba ho ito, depende po sa inyong destinasyon, ano po.
Kaya pag bibili ho kayo ng ticket, maganda na hindi lang basta bili-bili. No? Makikita nyo rin po kung ano yung inyo pong mga binabayaran para natatrack nyo rin ho kung ano yung pinakamalaking factor ho sa pagmamahal ho ng inyo pong ticket. Pero yung dalawa namin kasamahan dito sa News Center, hindi na mo problema sa plane ticket. Dahil may napanalunan na plane ticket nitong nagdaang Christmas party ng DZRH. At lilipad ng libre. Itong kasama natin sa News Center nagpaplano na sa susunod na taon na long leave dahil nakapanalo nga ng plane ticket. Kaya sa mga nagbabalak ho sa susunod na taon, magandang pagkakataon daw ho ito para bumili ng ticket dahil bumaba ang fuel surcharge. Ito yung unang pagkakataon sa loob ng huling buwan na bababa ang fuel surcharge. Mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry, 2x2. Yan na po ang kabuuan ng ating 2x2 ngayong Miyerkules ng umaga, December 27, 2023. Sa pangalan pa rin po ni na Anthony Taberna at Jerry Baha, ako po inyo nakasama sa Balitaan at Talakayan. Ito po si Yuel Reyes. Bye! Happy long weekend! Susunod na ang Damdaming Bayan. Makakasama nyo na po sila kay Deo Macalma. Pilipinas ang oras 2 minuto bago mag-alas 8 ng umaga.